All right. All right. Amen. Sino dito masaya sa kasi hindi inaantok yung katabi mo? All right. Mari po ba one time nga yung mga wow-wow sa likod? Marman tumayo yung mga wow-wow. Yun, yung mga inaantok, tumayo. Wala, amen. Dito, tuloy-tuloy na tayo para mabilis na kasi talaga, siesta time ngayon. Pero, mari bang batiin mo muna yung katabi mo, sabi mo, Happy New Year. Tapos sabihin mo sa kanya, Happy New You. Yan. Sino dito gusto magbago yung katabi mo? Tas kamay. Sino dito gusto magbago yung sa bahay, yung magulang mo? Tas kamay. No, sa mabuti, magbago yung alin, yung sitwasyon mo, tas kamay. Alright, kanina napag-usapan natin na ang prophetic word natin this year is ano ulit yon? When I say double, you say portion, double. Double. Yon, ganon energy. Wala pang tulog si Pastor, 30 minutes pa lang, pero let's go, amen. No, tutuloy-tuloy tayo, sige palakpakan natin si Lord. Amen. Double portion, the weight of His glory. Yun yung ating series this January. Pero yung topic natin this afternoon is all about the pursuit of His presence. Alright, ano ba yung pursuit of His presence? Pag ikaw daw meron kang alin, no? Tinatry kunin, hinahabol mo, tinatry mo i-achieve, pinupursu mo. Okay, no? The pursuit of His presence, yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon. No, ngayong generation natin, ang daming, yung generation ng, ba ngayon? Gen Z? Gen Z ba? Tama? No, Gen Z na kasi ngayon eh. No, ang dami sa generation ng Gen Z, lahat parang hinahabol. Hinahabol yung grades. Yon. Teka lang, hindi ata maganda yung yung first quarter. Hahabulin ko sa second quarter. No? At hindi pa rin maayos. Habulin ko sa third quarter, sa fourth quarter kung college ka naman. Sa first sem, pag hindi maayos yung grades, hahabulin sa alin? Sa alin? Second sem. Or hindi pa nga kasi meron pang Di ba sa first sem, sa first sem meron pang tatlo yan eh. Tama ba? Basta may midterm, may prelims, may midterms, tapos may finals. Yun, nahabulin mo sa prelims, sa midterms, sa finals, no? Hinahabol mo yung grades, alin pa. Tapos kung ikaw naman ay you feel like you are an affiliate or also para kang TikTok superstar. Yan. Tino mo yung katabi mo, baka TikTok superstar yan, daming followers. Nag-ahabol ng followers, ganyan. Grabe no, nag-ahabol ng likes. Pag nag-post ang profile picture, kailangan dapat 10,000 agad. Sabog ang notification. Grabe naman. Tapos achievements, nahabol ng achievements. Minsan naman, sa generation ngayon, nag-ahabol ng validation. No. Dapat na-validate. Kasi minsan, kahit yung identity natin, nahabol na din natin. Nandiyan ka ba? No, na pag sinabi ni ganito, ni ganyan, feeling mo na-validate ka. Feeling mo, you feel like human. You feel more human pag na-validate ka ng isang tao or ng someone. No, hinahabol mo. Pero ngayong hapon, ang tanong ko sa bawat isa, ano ba talaga ang hinahabol ng puso ng kabataang katabi mo ngayon? Ano ba ang hinahabol niyan? Kasi pwedeng active ka sa church, pero spiritually empty ka. No, pwede yun. Pwede kang gifted, pero disconnected. No, pwede kang kilala ng tao, pero hindi ka naman intimate kay Lord. Pwede yun. Yung series na to, ngayon double portion, the weight of His glory, kasi gusto natin i-correct yung ating mindset. No, na hindi double likes ang goal. Okay? Hindi double success, pero kundi double sa alin? Double sa lalim sa presensya ng Diyos. No, double sa lalim sa presensya ng Diyos. Na grabe pag yan, nataas kamay kanina, kumanta tayo ng Rejoice in the Lord always. Talagang bibigay mo kay Lord kasi double portion. Amen. No, double portion ng pagsamba. Kaya ngayong hapon, sabihin mo sa katabi mo, hindi hype, kundi presence. No, presensya ng Panginoon. Mari bang manyayahan ko kayong tumayo. Basahin natin ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ngayong hapon, found in the book of Exodus chapter 33 verses 12 to 18. I'll be reading on the first slide. Kayo sa next. No, sabi doon, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me." Kayo sa next slide.
Tapos sa verse 14, sabi niya, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Kaya naman sa verse 15, wow, sabi ni Moses, no, kung wala din naman yung presensya mo, kung di ko din naman kasama, wag na lang. Now, verse 16, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Verse 17, kayo naman. Because Amen. Tapos sa verse 18, sabay-sabay nating basahin. Then Moses said, now show me your glory. Maaari bang tayo ay pumikit? Tayo ay yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, God, for the double portion, Lord, na pinagkakaloob mo at ipagkakaloob mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God, especially to the Light Blazers who are here, Panginoon, na Lord, nawa, Panginoon, maunawaan nila, Panginoon, to pursue, Lord, your presence, Lord, more than anything, God. To not trade, Lord God, momentarily pleasures, Lord, over your presence, God. Lord, I pray today na, Lord, kausapin mo po ang iyong mga anak. Hayaan mo po ang iyong salita, Panginoon, nagbigay sa amin ng kaliwanagan, O God. Maraming salamat, Lord. This afternoon, Father, what we ask, God, is, Lord, samahan mo po kami, Panginoon, ng iyong presensya. Kung wala ka, Panginoon, wag na lang. Maraming salamat, Lord, sapagkat tinipon mo kami sa lugar na ito, Lord God. May kadahilanan ka, Panginoon. And Lord, dalangin ko po, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon, upang magbahagi ng iyong magandang balita. Lord, excited kami sa sasabihin mo. Maraming salamat, God, sapagkat napakabuti mo at tapat ka sa amin. Lord, muli naming binabalik sa iyo mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at lahat ay magsabi na malakas na Amen. Maraming palakpakan natin si Lord. Amen. Somebody shout, Hallelujah! Hallelujah! Amen. That's more like it. Now we may now all be seated. Amen. Alam niyo ba yung binasa natin na Exodus 33, nangyari yan after nung malaki yung failure ng Israel. Sino dito nagkamali na? Taas kamay. Amen. No, lahat tayo magtataas dyan. Minsan isang araw sa ating mga buhay, nagkamali tayo. During this time, no, sa Exodus 33, no, malaking failure yung nangyari sa Israel habang si Moses, kasama niya alin? Ang Diyos sa bundok. Ang mga tao gumagawa ng alin? Mga Diyos-Diyosan. Okay? No, ang ginagawa doon, gumagawa sila ng Diyos-Diyosan. Ang ginawa nila, no, pumili sila ng alin? Ng Diyos na makokontrol nila. Instead na, pagkatiwalaan nila yung tunay na Diyos. Nagigets nyo? So parang kunwari, meron namang Lord. Pero dahil nga hindi nila mautusan si Lord, no? Hindi nila masabi kung yung gusto nilang gawin, no? Hindi nilang madidictate kay Lord, Lord, ito yung gusto namin gawin eh. Sundin mo na lang kami, parang ganun. So ang ginawa nila, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? No, gumawa sila ng ng golden calf doon. No, gumawa sila ng parang Diyos, tapos yun yung sinasamba nila. No, instead na meron namang tunay na Diyos. Okay, nagigets nyo? So ang ginawa, dahil dito, sinabi ng Diyos, dadalhin pa rin niya sila sa promised land. No, dadalhin niya pa rin si promised land. May future, may blessing, may success, kaso nga lang wala si Lord. Gusto mo ba yun? No, gagraduate ka, okay, may success ka nga. No, okay naman yung future mo, kaso nga lang walang presence ni Lord. Parang ganon. Okay, no, maiintindihan natin kasi si Lord, may mga bagay na inaalaw si Lord. Okay, for example, ikaw, alam mong mali, pero ginawa mo pa rin na allow ni Lord, tama? No, God allowed it, but God never wanted it. Malinaw? No, God allowed it, but God never wanted it. Kaso nga lang, si Lord, no, binigyan niya tayo ng freedom. Binigyan niya tayo ng ng kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. No? Tapos ang nangyari dito, magpapadala lang si Lord ng angel, pero wala si Lord. Gusto niyo ba yun? No? Nag-aaral ka, sumasamba ka, pero wala yung presence ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ko yun.
No? Sino dito, pag ikaw mag-agree sa akin kahit sa murang edad mo ngayon, pag ikaw hiwalay ka sa presensya ni Lord, kung ano-anong ginagawa mo, tama. Siya ka ba? No, pag wala ka sa presensya ni Lord, kung ano-anong sinasabi mo, grabe, ang bilis mong magsalita ng mga masasamang words, yon. No, pag wala ka sa presence ni Lord, okay, no, konting ano lang sa'yo, galit ka na. No? Tapos, pag hiwalay ka sa presence ni Lord, kung ano-ano yung ginagawa natin, nagde-decide tayo ng mga hindi tama. Pag hiwalay ka sa presence ni Lord. Napapansin niyo ba yon? No? Pero alam niyo si Moses, pumasok dito si Moses, sabi niya, hindi siya pumayag na alin sa blessing na wala si Lord. Kaya sabi niya, if your presence does not go with us, then wag mo na lang kaming ipadala doon. Shortcut natin, Lord, kung wala ka din lang naman, wag na lang. No? Ito yung gusto nating makuha ng pananampalataya sa bawat isa sa atin, light ablaze. May gusto lamang akong i-share, mabilis lang. Number 1, presence first, everything follows. Presensya muna. No, presence ni Lord muna. Kasi alam nyo ba yun, maaring sobrang hype ka, tapos, hype ka talagang, let's go! Rara ka, no? Tara, gawin natin to, ganyan. Basahin natin sa Exodus 33, verses 12 to 14 ulit. No, ito yun, sabi doon, you have been telling me, Lord, no, lead these people. Pero, sabi doon, but you have not let me know whom you will send me with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. Tapos sa next slide, no, sa verse 13, if you are pleased with me, sabi doon ni Moses, turuan mo ako ng, alin? Ng kaparaanan mo. And continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Now, sa verse 14, pagdadiretso tayo doon, sabi doon, the Lord replied, si Lord nag-reply, my presence will go with you and I will give you rest. Mapapansin natin, anong una? Anong una? My presence. Una, presensya muna. Sinabi ng Diyos kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. Nakita natin yung pagkakasunod, yung order. No? Sabi doon, presence first, then susunod yung kapahingahan. Hindi sinabi ng Diyos na rest muna, tapos presence. Saka ba? Malinaw ba yon? Kasi ang pahinga ay bunga ng presensya. Hindi kapalit nun. No, nauuna muna yon kasi sa theological truth na ating pag-uusapan, ang presensya ng Diyos, nagpapatunay yan na tayo ay nasa loob ng kanyang kalooban or will ni Lord. Presence muna. Okay, kaya pag inuuna natin, di ba? Kaya pag nag-worship tayo kay Lord, no, under tayo sa presensya ni Lord, mamaya-maya, magugulat ka na lang ang payapa ng puso mo. No? Instead na nagpahinga ka muna, mamaya ka na, Lord, next. Andiyan ka ba? No? Nakita natin my presence will go with you and I will give you rest. Hindi dahil sa hindi dahil sa mabilis lang yung progress, hindi lang din dahil sa ang dami mong successes, kundi ang presensya ni Lord. Basahin natin sa Psalm 16 verse 11. In your presence, O God, there is fullness of joy. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, may kagalakan. No, may kapayapaan. Alam nyo, marami sa atin pagod, taas kamay. Alam nyo, ang daming nangyari sa atin ng December, sunod-sunod tayo ng activity sa December, pero magugulat ka, may yung mga ate kuya ninyo, dito pa rin, naglilingkod pa din. Andiyan ka ba? Tingnan mo yan, appreciate mo naman, sabi mo salamat sa paglilingkod. No? Marami sa atin pagod dahil hindi dahil marami din tayong ginagawa, kundi dahil ginagawa natin ito nang wala yung presensya ni Lord. Mamamaya pagod ka pala kasi nag-ooperate ka hindi sa sa presence ng Lord. Busy ka, pero empty ka naman. No, productive ka, kaso nga lang, restless ka naman. Okay? Minsan, ang hinihingi natin ay pahinga, pero ang kailangan talaga natin, and truth be told, baka ang kailangan ng katabi mo ngayon, presensya. Now, presence ni Lord. Kasi ang rest, is not found in stopping. It is found in staying in His presence. No, sa pananatili sa presensya ng Panginoon.
So parang just short testimony, parang supposedly kasi, hindi dapat ako magsusong lead ng 8 at saka 10 kasi yung mapipreach ako ng 1, ng 1:30 at saka 4. So parang naka-Pro Max tayo ngayong araw. Talagang gagamitin natin yung lalamunan natin. At kailangan talaga natin, let's go, let's do this, ganyan. O, sige, let's gawin na natin to Lord. Kasi nga, no, I remember, January ngayon, bakit hindi natin ibigay yung unang-unang buwan kay Lord? No, pagod ka, hindi. Dito pa rin ako sa presensya ni Lord and after that, kapahingahan. No, presence first and everything follows. Ganon din sa bawat isa sa atin, sa inyo, habang bata pa kayo, no, presensya muna ni Lord. Hanapin mo muna yung presensya ni Lord. Tingnan mo, pagkasunod niyan, yung kapahingahan ibibigay ni Lord. Kasi inuna mo si Lord eh. No, minsan gusto natin, pag nagbakasyon, sino dito gusto na sa beach, ganyan, beach, nag-ano kayo, ganyan, nasa mall, bowling, nagbe-billiards, yes naman. Nagmamall kayo, no? Pero kahit nandun ka sa lugar na yon, stressed ka pa rin, may mga gano'n, no? Kasi nga, wala ka sa kapahingahan na alin, totoong kapahingahan, wala ka sa presensya. Kasi kahit magpahinga ang katawan, kung wala ang presensya ng Diyos, pagod pa rin ang kaluluwa. No? Presence first, andun yun, everything follows. Pangalawa, don't settle for little when it comes to God's presence. So, huwag kang magsasettle sa konti lang. Oo, sino dito gusto lang ng konti? Like for example, mango float. Baka may mango float sa inyo, ganyan. No? Tapos nung New Year, tapos ang konti lang binigay sa'yo, tapos ikaw pa gumawa. No, mamaktul ka, bakit ito lang? No, or nag-fruit salad kayo, no? Tapos nung ikaw na hinahanap mo na siya, kasi nga, usually, ang daming pagkain, no? Or if meron man, or meron kang paboritong pagkain, pag nagki-Christmas or New Year, tapos inaabangan mo, no? Tapos pag konti lang yung binigay sa'yo, anong mararamdaman mo? Malulungkot, di ba? Malulungkot ka. Fruit salad ang natira sa'yo, kaong na lang at saka nata de coco. Ano yun? No, hindi pwede ito. Tapos sabi doon sa verse 15, no, sa Exodus chapter 33, ito si Moses, sabi ni Moses, if your presence does not go with us, do not send us up from here. No, doon muna sa verse 15. Balik natin sa verse 15 para mas maunawaan natin. Ayan, verse 15. Ayan, then Moses said to him, if your presence nga does not go, ibig sabihin ito, no, ayaw niya mag-settle sa kakaunti. Kung wala, wag na lang. No, parang sa bagay, kasi pag pagkain, buti na lang may konti. Pero ito, pag sa presensya ni Lord, ibang usapan na yan. No, ibang usapan na yan. Sana maging matakaw tayo sa presensya ni Lord. No, maging matakaw tayo sa presensya ni Lord. Pag nag-praise, kasi nakakatuwa, pag nandito kayo, pag nandito na din kayo sa unahan, tumalon ka na. Diyan ka ba? No, sayang naman, andyan ka na lang din naman. No, tapos rejoice. Tapos nandito ka, in the Lord always. Maging matakaw ka sa presensya ni Lord. No, maging matakaw ka. This year, 2026, sa mga susunod na mga services, nandito ulit yan, nandito ulit kayo. No? Pag sinabi ni song leader, maaari bang palakpak natin yung ating mga kamay, palakpak mo na talaga. Andiyan ka ba? No, tumalon ka na talaga, maging matakaw ka sa presensya ng Panginoon. Alam mo si Moses, no, hindi niya tinanggihan ni Moses yung promised land. Kaso nga lang, tinanggihan niya yung idea, yung success na wala si Lord. Lalong-lalo na pag kunwari ikaw young adult ka na or ikaw nag-aaral ka, no? Lord, kung mawawala din naman ako sa presensya mo, wag na lang. No, hindi ka na nakakapag-light group, hindi ka na nakakapag-church. Kasi Lord, kailangan ko itong gawin eh. Although naiintindihan ni Lord, we have our own seasons. Pero alam niyo si Moses, Lord, kung wala ka lang din naman, wag na lang. No, ganun, kahit sa ating mga pag-aaral. Kasi yung tunay na alin, pag nag-mature ka na sa pananampalataya mo, kapag mas gusto mo mas gusto mo yung presensya ni Lord kaysa sa ibang bagay. No? Presensya ni Lord, Lord, ayoko ng blessing na yan kung wala ka. Maraming ganon. Lord, ipasa mo lang ako sa exam na to. Magsiserve na ako sa iyo. Andiyan ka ba? Lord, pumasa lang ako dito. Huwag lang ako maging 75. Walang 74, Lord. 75 mo na yan. Ganyan. Sabi sa Psalm 73 verse 25, whom have I in heaven but you, on earth as nothing I desire besides you. Lord, ikaw po ang aking dinidesire. Ano, tanong natin sa puso natin ngayon sa bawat isa sa atin, no?
kung ibibigay ni Lord yung prayer mo. Sino dito may prayer request? Taas kamay. No, may mga prayers tayo. Kung ibibigay ni Lord ang prayer mo, pero aalis yung presence ni Lord, tatanggapin mo pa ba? No. Minsan kasi minsan nga, pag-aamin tayo, di okay lang yan. Maintindihan naman ni Lord yan eh. Yan. Minsan lang naman, konti lang naman. Kasi minsan gusto natin ng open doors, pero hindi natin tinatanong kung sino yung kasama natin sa loob. No, gusto natin ng magandang opportunities. Kaso nga lang, paghakbang doon, bigla kang nawala. Gusto natin ng promotion. Pero hindi natin tinitingnan kung nawawalan ka na ba ng intimacy sa Lord. No? Kagaya ng mga nakaraan, alam niyo, mabilis lang din tong taon na ito. Ano na ngayon, January 10, 11, tingnan mo. Apakabilis. Parang na January down pa lang tayo, no? Nag-ano pa lang tayo. New Year service. No, tapos nag-anniversary service tayo. Tapos ngayon, Sunday, second Sunday na ng taon. Nagugulat ka, magbi-birthday na yung katabi mo ngayon. Yun. Birthday na ni Joshua. Ayun na. Birthday na. Yun, no? Birthday na nakatabi mo. Sino dito birthday celebrant ng January? Taas kamay. Oh, grabe naman. Oh, birthday ni Tim, ni Timothy, tsaka ni brother sa likod. Magbi-birthday na ulit sila, malalagdan sila ng taon. Ang bilis lang ng taon na ito, no? Pero pag tayo, no, sa buong taong ito, pag hindi tayo naging mapagmatsyag, no, may mga bagay sa atin na magugulat ka, nandyan, kaso nga lang hindi mo kasama si Lord, pero kukunin mo pa rin. Kasi nga, pa-feeling mo, okay to. Ano, okay to sa akin. Parang okay tong tanggapin. Pero alam nyo, no? Sana masabi natin, Lord, ayoko ng higit kung kapalit naman ay ikaw. Kung wala ka, Panginoon, ayoko din. Kasi hindi ka talaga magmamature sa faith mo, no, sa bawat isa sa dito. Kasi mga bata pa tayo eh. No? Siguro ngayon, baka hindi pa nagigets, pero sana ang prayer ko, no, mag-mature ka sa pananampalataya mo na dinidesire mo si Lord. Maging matakaw ka sa presensya ng Panginoon. No, pag nagpipray, sana pagkagabi, hindi lang yung, Lord, maraming salamat, thank you, amen. It's fine, okay. Alam mo kung wala na talaga, pero pagbababad ka sa presensya ng Panginoon, iba pa rin. Minsan, satisfied na tayo sa konting goosebumps ng worship. Grabe na yan. Ano yung kinanta natin kanina sa worship, no? You are worthy of it all. You are worthy of it all. Okay na yun, Sunday. Next na naman. Panalo ka ng Sunday, talo ka naman ng Monday to Saturday. Diyan ka ba? No, panalo ka ng Sunday, grabe ka dito. Hallelujah. Amen, amen. Ako yan. Tapos nung Monday hanggang Sabado, panalo ka, grabe no, hero ka pag Sunday, zero ka nang pag Monday to Saturday. No, ang hirap nun, panalo ka pag Sunday dito, yes, gagalingan ko yan. Siyempre, pupormahan ko yan. Siyempre, si Crush eh. Yan naman talaga. Siyempre, maglalay ako ng wax. Yun. Yusin ko, magkukulot ako niyan. Yun. Lagay ko ng ribbon, no? Aayusan mo, no? Talagang give na give ka pag linggo. Tapos nung Monday to Saturday na. Hindi ko makuha yung sound eh. Pero yun, alam mo yun, no? Panalo ka ng Sunday, talong-talo ka ng Monday hanggang Saturday. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Ilaban natin yan ngayong year, no? Kagaya si Moses, hindi siya na-satisfy na si angel lang yung bababa. Gusto niya talaga si Lord. No, wag ka lang makontento. Maging matakaw ka sa presensya ng Panginoon. Kasi, number 3, yung presensya ng Panginoon, it makes us different. Iba yun. Pag ikaw, no, kapili mo yung presensya ni Lord, makikita talaga ng katabi mo, ng pamilya mo, kung sino man ang nakasurround sa'yo, grabe, iba to. Kasi nga, nagke-carry ng presensya ni Lord. Different, iba gumalaw. Sa verse 16, basahin natin. Sabi doon, how will anyone know that you are pleased with me? And with your people, unless you go with us, paano nila malalaman? No? Ano pong pinagkaiba namin sa kanila? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Anong pagkaiba? Alam mo, hindi sinabi ni Moses na yung law, ay yung mga batas, o yung mga miracles, o yung mga victories. Ang sagot ni Moses, presence. No, presence. Kasi ang identity ng isang anak ng Panginoon ay yung presensya ng Panginoon na dala-dala niya.
No, pag pumasok sa isang kwarto yan, grabe, umiilaw yung kwarto. No, kasi ganoon ang isang ilaw, no, ang isang ilaw, pag yan pumunta sa isang madilim na lugar, mau-offend talaga yung madilim na lugar. No, ganoon talaga eh. Kasi yun, magdadala ka ng ilaw. No, yung mga tao na kapalibot sa iyo, mabibless sa iyo. Tingnan mo yung katabi mo, nabibless ka ba diyan? Sabihin mo, oo, syempre. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. No, kaya nandito tayo, no, nagpapalakasan tayo. Nagpapalakasan tayo, nagpapatuloy tayo sa kabila ng ating mga kulangan at kahinaan, pero pinipili pa rin nating tumayo, no? Pinipili pa rin natin si Lord. Kasi nga, it what makes us different. Pag nasa school ka, pag daladala mo yung presensya ng Panginoon, grabe ka, magugulat yung kaklase mo. Magugulat ka na lang, sasabihin ng kaklase mo, saan ka ba nagsisimba? No? Angel ka ba? Yun, grabe naman. Angel ka ba? Ano ka ba? Evaporada or condensed? Yes. No? Angel ka ba? Sobrang bait mo kasi nga nagliliwanag ka eh, no? Grabe ka kasi nga, may pagkaiba. Pag sinabi yung pangalan mo, ay oo nga eh. Na born again. Yun. Grabe no. O nga, dati, grabe yun magmuray. Pero ngayon, grabe, praise the Lord, in-invite pa nga ako sa church. Yun. Sabi mo, kalabitin mo yung katabi mo, noks naman. Noks naman, mag-i-invite yan sa mga susunod na no? No, yung mga ngarap ka, oo nga, no? Yung classmates ko, hindi pwede ngayong taon, papakilala ko si Lord dyan. Andiyan ka ba, no? Papakilala ko si Jesus dyan. Lagot ka, Jesus ka sa akin. Mabibigyan kita ng Jesus. Mababorn again ka rin. Andiyan ka ba? No? Lalo tatargetin mo pa yun. Grabe to, balahura to eh. Pero ngayon, papakilala ko sa'yo si Lord. Magugulat, mababorn again ka rin. Amen. Kasi nga magiging different pag mayroong presensya ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, we are being transformed into His image. Amen. With ever-increasing glory. Sa mundo ngayon, magaling mangopya, no? AI nga, meron ngayon eh. Grabe yung AI. No? Minsan nakikinig din ako eh. Kaso nga lang talagang walang kaluluwa, pero ang galing. No? Kakopyahin yung skills, kakopyahin yung texture ng boses, yung talent, ng systems. Pero hindi makokopya ang presensya ng Lord. Yun yung hindi makokopya sa'yo. No? You can build, pwede kang mag-build ng programs, hindi kasama si Lord. Pwede kang mag-grow in numbers, pero wala si Lord. Pero you cannot carry glory without God. Walang kadakilan at walang kaluwalhatian pag wala si Lord. No? And I will close with this. I am down to my last point. But before I go there, you know what, church? What sets you apart is not how loud you are, but how close you are with God. No? Kung gaano ka kalapit kay Lord. Sana yun yung natin this year, pangarapin natin, Lord, mas gusto kong maging close sa'yo. No? Ipupurso mo yung presence ni Lord. No? More than the hype, pag pumupunta ka dito, pupunta ako dun para mapansin naman ako ni Crush. Yan naman talaga. Pupunta ako, aagahan ko, para alam mo yun, maka-points. But no, ipupurso natin yung presensya ng Panginoon. I will close with this number 4, the deeper the pursuit, the greater the revelation. Pag malalim, pag ikaw talaga nilaliman mo yung paghahanap ng presensya ng Panginoon, mas grabe yung revelation. Sasabi sa verse 17 to 18, basahin natin doon, and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Grabe pag sinabi yan sa'yo ng Panginoon, no? Pinangalanan ka, I will do the very thing you have asked. Gagawin ko yung sinasabi mo, yung nire-request mo. Kasi nga, kilala kita at napiplease ako sa buhay mo. Napiplease ako sa ginagawa mo. Tapos, ang nangyari doon sa verse 18, grabe si Moses, no? In-assure siya ng presence ni Lord. Si Moses humiling pa, sabi doon, now, show me your glory. Alam mo, hindi siya kontento sa experience lang. Gusto niya revelation. Kasi ang glory ng Diyos ay pinapakita lamang sa mga taong patuloy na hinahabol yung presensya ng Panginoon, gutom at uhaw sa presensya ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Now, I will close with this. Sabi ni Lord, no, makikita mo daw si Lord
kapag ikaw, hinanap mo si Lord ng buong puso. No? Tanong mo yung katabi mo, buong puso ka ba nag-worship pag andito ka? No? Or distracted ka kasi baka mamaya iniisip mo, ayoko, baka mamaya i-judge nila ako pag nakataas kamay ko. No. Kanya-kanya to. Ikaw lang at si Lord. Personal to. No? Although na-appreciate natin yan kasi you have friends here, may mga kaibigan ka dito, but you know what? Kanya-kanya to. Personal, lapit ka kay Lord. Ikaw lang at si Lord. No? Sabi ni Lord, you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Huwag 50-50. Sabi doon, with all. No? Kaya pag sinabi ni song leader or ni preacher or ni anyone, ni light group leader mo, ikaw yun. Ikaw lang at si Lord. Go for it. No? Especially pag ikaw na lang mag-isa sa bahay, pag wala na nakakakita sa'yo. No? I pray na manalo si Lord doon sa mga desisyon. No? Pag mag-isa ka na lang, pag wala ka ng kasama, ikaw na lang. Sana manalo si Lord doon. Kasi may level ng may level sa ating mga buhay. Minsan, of course, mahirap i-surpass or mahirap ipanalo kasi nga nananahan tayo sa sarili nating lakas. Pero ang presensya ni Lord para sa lahat. Para sa lahat yon. Pero yung lalim ng ng kadakilaan at kalwalhatian ng Panginoon ay para sa mga taong naghahanap. Yung hindi nakukontento, ay okay na yun, nagsiserve naman ako eh. Pwede kang mag-serve pero wala kang presence ng Lord. Pwede mong gawin lahat yan. It doesn't make the difference. Yes, nag-e-effort ka. No? Pero kung ikaw hindi mo hinahanap yung presensya ng Panginoon, sayang lang. Kasi hindi mo mahanap yung glory ng Lord pag hindi mo hinahabol yung presensya ng Lord. Presence ni Lord. Kaya nga sabi doon, may presence first, no? Presence first before rest. Presensya muna. Kasi glory is revealed to those who refuse to stop pursuing God, yung hindi tumitigil. Alam mo, napuno ka ngayong Sunday, hahanapin mo ulit ng Monday. No? Tapos napuno ka ng Monday, mag-worship pa rin yun ng Tuesday. Ibig sabihin, hindi ka nasasatisfy. No, Lord, I want more. Yun yung sinasabi natin, Lord, I want more of your presence. Pinuno ka ng Lord lang ngayon, no? Nag-worship ka, grabe, tinaas mo yung kamay mo, umiyak ka, tapos okay na yun. Hindi ganon. No? Hindi ganon. It's not a one-time thing. Hindi siya pang isang araw lang na panalo ka ng Sunday, naranasan mo ang presensya ng Sunday, okay ka na doon. Hindi ganon. No? Ako, I'm privileged kasi nga I'm doing a full-time work here in the church. So meron talaga akong time, nakakapag-worship ako. But you know what, regardless of that, kahit kung may trabaho ka, pag gugustuhin mo, magagawa mo. No? Pagkagising sa umaga, salamat Panginoon. Pagkagising sa umaga, alam mo, just say a thought or a thanksgiving, utter words of thanksgiving sa Panginoon. Alam mo yun, just go to His presence first before anything else. I tell you, pag sinimulan mo yung umaga mo na kung anong ginagawa mo, tatalo ka na naman buong araw. Si Lord gusto na nanalo ka. No? Huwag lang tuwing Sunday yung panalo natin. Baka mamaya nga, tuwing light ablaze lang tayo na nanalo pag nag-worship tayo kay Lord eh. Tapos afternoon, talo ka na naman. Pagkatapos, pagka-uwi. No? Did you ever realize that? On Sundays, we lift up our hands, we worship God, and on Mondays, and on Tuesdays, and Wednesdays, Thursdays, Fridays, and Saturdays, kung ano-ano yung ginagawa natin. Talong-talo. 1 versus 6. No? 1 win, 6 losses. But I pray that we don't settle for just what? Winning 1. No, let's go all out. Minsan gusto natin ng revival pero ayaw natin magstay sa prayer life. Gusto natin maglumago pero ayaw natin mag-effort. Amen. Gusto nating manalo kasi wala naman tayong ginagawa. No, ikaw gusto mo maging disiplinado pero wala ka naman ding o di ka mahakbang. Gusto mo magbago. Parang sinasabi, gusto kong pero di ko magawa. Ganyan. Nakalimutan ko yung rap. Pero yun, ganun yun.
No? May gusto kang gawin, kaso nga lang ang kalaban mo sarili mo. No? Kulang na lang, punta kang salamin, mag-boxing kayong gano'n, no? Ipanalo mo. Sabihin mo sa katabi mo, ipanalo mo. Paano ba tayo mananalo? Presensya muna ni Lord. Alam nyo, no? Usually, paano tayo natatalo? Kasi nga, mas nakikinig tayo sa mga emotions natin. Ito kasi, alam nyo sa kwento kanina ni Moses kanina, no? May kita natin na ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng pahinga. Ang presensya ng Diyos, yung alin, may kita natin yung sukatan ng success niya. Yung presensya ng Diyos, yung nadi-distinguish na alin, iba ka. Ang glory ng Diyos ay bunga ng pagpatuloy na paghahanap mo sa presensya niya. Ang tanong ko lang sa bawat isa sa atin, sana naghahanap ka pa. No? Sana hindi tayo nakokontento. Na pag tuwing Sunday, okay na yon. No? Na kahit pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Lord, I still want you. Baka kasi ang mahirap niyan, gusto lang natin si Lord pag Sundays. Pag may gusto tayo. Kasi double portion eh. Pag sinabi natin double portion, hindi lang yung tuwing linggo. Linggo lang. Pag Monday, Lunes, Lord, okay na yun. Mga 6 portions yun ng akin. Wala si Lord doon. No? Ang double portion ay hindi dagdag sa ginagawa mo. Hindi ganun yun. Ito yung alin, double portion yung lalim ng presensya ng Panginoon sa buhay mo. Ganun yun, double portion of His anointing, double portion of His presence. Kapatid, may gagawin ka. No? So ngayong hapon, nasa i-close, marimang tayo ay tumayo ngayong hapon. I pray, this is my prayer as we close. Huwag mong ipagpalit sana yung presensya ng Lord sa bilis ng progress, sa mas madali. No? Pag ma-happy ka sa isang alin, sa isang iglap, masaya ka na, huwag mong tanggapin yung blessing kung mawawala yung intimacy mo with God. No? Alam niyo ba mga kabataan, minsan, no, pag kunwari niligawan ka na, tapos sinagot mo na, tapos nawala ka na sa simbahan. Huwag kang pumayag na ganun. Pero mag-aaral ka muna. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Andiyan ka ba? Huwag kang tumigil sa paghahanap dahil lang may naranasan mo na. Kung napuno ka ngayon, magpapuno ka pa rin bukas ng presensya ng Lord. Kung naranasan mo yung presensya ng Diyos ngayon, hanapin mo ulit bukas. Huwag lang ngayon, no, na Sunday hero ka lang. Diyan ka ba? Pag sinabi nating Sunday hero ka, sige, I'm busy doing all these things. Kaso nga lang, hindi na nagpapasiyasat sa Lord. Hindi na lumalalim sa Panginoon. No, this year, let's claim double portion of His presence. Na masasabihin natin, light a blaze, Lord, ayokong gumalaw kung wala ka. I don't wanna move if you're not with me. Lord, ayoko ng success kung wala naman yung presensya mo. Now, Lord, I want you to show me your glory. Shall we close our eyes and bow our heads today? Light a blaze, hindi aksidente na dinala ka ng Panginoon dito ngayong hapon. Siguro ikaw nandito ka, invite ka lang ng Lord. Pero alam mo, tinatawag ka ni Lord, anak, gusto ko ma-experience mo ang presensya ng Lord sa buhay mo. No, as you close your eyes right now, as you bow down your heads, habang nakapikit ka, habang nakayuko yung ulo mo ngayon, kahit ngayon, ipanalo mo yan. Hanapin mo yung presensya ni Lord sa buhay. Sa buhay mo ngayon, sabi mo, Lord, I want more of your presence in my life. Ang dami-dami mo nang inaasikaso, ang dami-dami mong chine-chase after, hinahabol. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Ngayong hapon, sana gustuhin mo ng more of His presence today. Lord, kung wala ka, wag na lang. Kung mawawala ako, Panginoon, sa presensya mo, Lord, ayoko dyan. Kung masasaktan kita, God, wag na lang. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord. Double portion of your wisdom, God. Double portion, Lord God, of your anointing in my life. Sana dalangin ko ngayon, light a blaze, i-desire mo
ng mas higit pa. Huwag ka lang makontento. Pag napuno ka ngayon, magpapuno ka ulit bukas. Kung naranasan mo siya ngayon, hanapin mo ulit yung presensya niya bukas. Huwag kang makontento ngayon. Huwag ka lang maging panalo ngayon sa oras lang, sa minuto lang. Kasi ang presensya ng Panginoon, pag naranasan mo, may pagbabago. May pagbabago sa buhay mo, makikita ng pamilya mo, makikita ng churchmates mo, makikita ng Panginoon for sure. At ikaw magugulat ka, oo nga Lord, salamat. Kasi inaakay mo ako, Panginoon, hindi ako perfecto, Lord, mahina ako, God. Pero Lord, salamat, dahil patuloy ako, Lord, hinahanap ang presensya mo, patuloy mo akong binabago. Kapatid, patuloy tayong binabago ng Panginoon ngayon. Light ablaze this year, as we walk this year in double portion, I pray that you desire for more of His presence. Huwag sa earthly satisfaction. Let's desire more of His presence. Mari bang itas natin ang ating mga kamay sa likuran, sa unahan, sa kaliwa at sa kanan. Sa pagtaas mo, yung para talagang ibibigay mo yung the best mo kay Lord. Lord, itataas ko ito, Panginoon. Senyalis, Panginoon, na Lord, I want more of your presence, God, in my life. Lord, ayoko nang tingi-tingi, Panginoon. I want more of you, Lord, in my life, God. I want you, Panginoon, in my life more than anything else, God. More than anything, Panginoon, sa aking buhay. Lord, gusto ko ikaw. Gusto ko ikaw, Panginoon. I want you. I want more of your presence, Lord. Right now, light ablaze. I encourage you while your hands are lifted up, desire for more of Him right now. I-desire mo. I-desire mo na maranasan ng Panginoon. I-desire mo na maranasan ang Kanyang presensya. I-desire mo na maranasan siya. Hindi lang tuwing linggo, kundi buong araw. Buong araw na nabubuhay ka, maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Hindi lang ngayon, kundi Lord, gusto ko maranasan ang presensya mo habang nabubuhay ako, Panginoon. Ayaw ko lang, Panginoon, na nanalo ako tuwing linggo. Pero Lord, kung kasama kita, gusto ko, Lord God, napapanalo ko ang bawat araw, Panginoon, na Ikaw ang aking kasama. Hallelujah! Let's worship God in this house. We want more of your presence, Lord. Hallelujah! I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your cause is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance with the dance of heaven. All my heart be enthralled by you. Father, you are heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. And I will dance with the dance of heaven. All my heart be enthralled by you. I love. That's right. Hallelujah. Sabi mo sa Panginoon,
you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love Your presence, I love. your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Hallelujah. Light ablaze right now. Huwag kang mag-settle nang hindi mo na-experience ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Nandito ka na lang din. Why don't you just press in, step in? Desire for more of Him right now. Sa presensya ng Panginoon may kagalingan. Sa presensya ng Panginoon may kagalakan, may kapayapaan. Si Lord kayang-kaya kang punan. Ikaw may panalangin ka ngayon. Sa mura mong edad, siguro napagod ka over the past few years, past few months. Right now, God is inviting you, come to me, all of you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Light ablaze, huwingin mo muna ang presensya ng Panginoon. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon. Dig deep into the presence of God. Huwag kang mag-settle. Don't settle. Huwag kang makontento lang sa tingi-tingi. Pero humingi ka pa ng mas madami because si Lord, hindi ka pagdadamutan ng presensya niya. Ang kailangan mo lang, hanapin siya, humingi, kumatok ka. I don't know about you, Light the Blaze, before we close and before we part ways today. God is inviting you to a new relationship with Him. Mas mainit. Mas intentional. Hindi nagpaplastikan, Lord. Kung ayaw mo, ayaw ko din. Kung wala ka, Panginoon, sa desisyon kong ito, Panginoon, ayaw ko din. Light ablaze. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo sa loob ng bahay mo, sa pag-aaral mo, sa relationships mo, sa kaibigan mo, sa family mo. But right now, under the presence of God, He is willing to help you. Papagaanin ni Lord kung ano man ang pinagdadaanan mo. Sasamahan ka ni Lord sa anumang season ng buhay mo. Hindi ka niya pababayaan. Kung meron mang taong tunay na nagmamahal sa iyo at aakayin ka ng presensya niya, si Lord yon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ngayong taon, pangarapin mo. At patuloy mong palalahanan ang sarili mo, Lord, Ikaw ang gusto ko. Lord, Ikaw ang gusto kong kasama. Lord, gusto ko itang iuna. Lord, gusto ko, Panginoon, natutuwa ka sa mga desisyon ko, Panginoon. Lord, gusto ko po, Panginoon, nakababad sa presensya mo. Para, Lord, magbago ako, Panginoon. Magbago ang aking sitwasyon. Lord, gusto ko Ikaw. Ikaw ang gusto namin, Panginoon. Light ablaze, ang daming ino-offer ng mundong ito. Pero gustuhin mo si Lord. Hanapin mo si Lord. Mauhaw at magutom ka pa sa presensya niya. Manamahal ka ng Panginoon. Sasamahan ka niya. He will never leave you nor forsake you. Sasamahan ka niya hanggang matapos ang taong ito, hanggang sa magtagumpay ka, na ang kasama mo ay ang Diyos at ang presensya niya.
Madaming pangarap at pangako sa iyo ang Panginoon. Stay in His presence. So all lift up our hands today. Pagtaas ng kamay mo, let's just receive the prayer of blessing. But before I pray and release the prayer of blessing, God, I pray, Lord God, for this light ablaze here in this house. Lord, protect their innocence, God. Protect their innocence, Lord. Lord, bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na malambot sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na hindi magko-compromise, Panginoon. Na Lord, hindi magiging corrupt, Panginoon, sa anuman nagiging normal sa mundong ito, Panginoon. Lord, cover them, Lord, with your presence. Because the days are evil, Lord God. But Lord, I pray, Lord God, covering in their heads, covering sa kanilang mga mata, covering, Panginoon, sa kanilang mga naririnig, oh Lord. Na Lord, this year, Panginoon, will be a place, Lord God, of spiritual growth for them. They will be more in love with you, not with the material things, Lord. Not with the world, Lord God, that offers this world, Panginoon. Lord, I pray, Lord, this year of double portion, they will be more in love with you, more obedient with you, Panginoon, more on fire with you, Panginoon. Maraming salamat, God. Right now, let's all receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I May the receive. Lord's face shine upon you. I receive. Receive that whatever your hand touches will be blessed. I receive. Receive wisdom that comes from the Lord. I receive. Receive increase in faith, I receive. increase in joy, I receive. increase in hope, I and receive. receive the salvation of your family. I receive. Receive the double portion that comes from the Lord. I receive. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, God. Lord, before we part ways today, once again, cover your children. Protect them, Lord God. Protect their innocence, God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na matuto sila, Panginoon, na uuwi sa presensya mo, ano man ang mangyari. Patuloy sila, Panginoon, nakukonsulta sa iyo, O Diyos. Ikaw ang unang hahanapin. Ikaw ang iuuna, Panginoon. To pursue you, Lord. To pursue your presence, God. More than anything. Maraming salamat, God. And Lord God, right now as we part ways, Lord God, protect them. Cover them. Keep them safe, God. And Lord, magiging iba silang kabataan, Panginoon. Mararanasan ng mundong ito, Panginoon, ang pagkakaiba sa kanila, oh God. Because Lord, dala-dala nila ang presensya mo, Panginoon. Lord, they're going to carry your light, God. They will be burning with fire, Panginoon. Lord, mga hawa sila, Panginoon. Ng kabutihan, mga hawa sila, Panginoon. Ng kabutihan mo, Lord. At makikita sa kanilang mga buhay ang kaluwalhatian mo at katapatan mo, Panginoon. Lord, I pray they're going to experience you like never before this year. Double portion, Lord God. Maraming salamat, Lord. We receive that, Lord, and we seal that in your presence, Lord. To you all the glory and all the praise and all the adoration that you alone deserves. This is all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody shout aloud. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung palakpak na Panginoon.